Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpuri, magpasalamat sa Diyos na siyang nagtipon po sa atin sa araw na ito upang ipagpatuloy ang ating pong paghahanda sa paggunita sa pagsilang ni Jesus. 4 na araw na lamang po ay Merry Christmas na. Pero hindi lamang po ito paggunita sa nangyari 2,000 taon na ang nakararaan. Ito rin po ay paghahanda para salubungin, tanggapin si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaspiling natin siya, minsan hindi natin napapansin. At ito rin ay pagkakataon para ihanda ang ating sarili ngayon para siya ay tanggapin pag siya ay bumalik muli upang ang kanyang paghahari na maluwalhati ay kanyang ibigay sa atin. And we would like to thank in a special way Cardinal Tomasi for joining us in this celebration. Thank you very much, Your Eminence. Thank you for your love and caring concern for the Filipino community. Kamusta na po ang mga plano ninyo ngayong Pasko? May plano ba kayo? Yung iba nga po September pa lang, nagpaplano na po. At kalimitan ang mga plano natin ay saan kaya masarap kumain? Saan kaya mayroong mas malaki-laking discount? Saan kaya ako makakabili ng regalo na hindi ko pagsisisihan? Saan kaya ako makakapagtago sa aking inaanak? Mga kasama yan sa mga plano no? Bahagi ng preparasyon. Pero hindi lang naman ang Pasko ang dapat pagplanuhan. Ang tanong natin ay, ano ba ang plano mo sa buhay? Ano ang plano mo para sa iyong pagkatao? May mga kabataan akong nakikita dito. Ano ang pangarap mo o plano mo bilang tao? Kumita. Yung ba ang plano mo? Yumaman para may pambili ako ng ganito, pambili ako ng ganyan. Yun ang plano mo, ha? Dumami ang aking followers sa kung ano man, Instagram, Facebook, at blog ko. Yun ang plano mo, ha? Hindi naman masama ang magplano. Kailangan talaga magplano. Pero ang mga pagbasa natin ngayon, palapit sa Pasko ay, iniisip ba natin at hinahanap ba natin ang plano ng Diyos? O nagpaplano lang tayo ng bukod para sa ating lamang sarili at ang plano ng Diyos ay binabaliwala natin? Magandang halimbawa sa atin at modelo ang mahal na Birhen Maria at si San Jose. Sila po ang mga original, kung pwede natin sabihin, original cast ng original Advent at original Christmas. Sa kanila tayo dapat matuto paano magplano at paano ang plano ng buhay ay itugma sa plano ng Diyos. Kasi kung minsan, hindi naman si Maria at si Jose
ang ating kinukonsulta sa pagpaplano natin sa Adbyento at Pasko. Ang kinukonsulta natin ay yan nga, ang mga commercial center, sino ang may discount, anong mga airlines ang mas mura, saan mga hotel mas mura, saan ba makakapagbakasyon. Yan ang kinikonsulta. Pero si Maria ba kukonsultahin? Si San Jose ba kukonsultahin? Paano magplano sa loob ng plano ng Diyos? Si Maria at Jose may napakagandang plano. Magsimula ng pamilya bilang mag-asawa. Pero tinawagan ng Diyos si Maria sa pamamagitan ng Anghel Gabriel at siya ay magiging ina ng kataas-taasang anak ng Diyos na tatawaging Jesus, na ang ibig sabihin nagliligtas ang Diyos. Yan ang plano ng Diyos. Kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At pumayag si Maria. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay maglilihim. Nang nalaman ni Jose na may dinadala na sa sinapupunan si Maria bago pa sila magsama, nagplano si Jose. Oras na ang kanilang buhay ni Maria ay maghiwalay. Hindi naman siya ang ama ng dinadala ni Maria, so wala na siyang bahagi sa buhay ni Maria. Kaya ang plano niya, sundin ang batas ni Moises na pumiwalay kay Maria. Subalit meron pang isang batas na sinunod si Maria at si Jose, ang batas ng pag-ibig. Ganun na lang ang pagmamahal niya kay Maria, ganun na lamang ang tiwala niya kay Maria. Ayaw niyang mapahiya sa publiko si Maria. Kaya ang plano niya, humiwalay, subalit tahimik nang hindi masira ang pangalan ni Maria. Ang kanyang pagsunod sa batas ay kasama ng pagmamahal. Yun ang plano niya. Nasa isip niya, bye-bye Maria, mukhang meron ka ng sariling buhay, di ako naman may buhay na rin na susundan. Subalit katulad ng pagbisita ng anghel kay Maria, bumisita din ang anghel kay Jose. At sinabi ng anghel kay Jose, huwag kang matakot. Nakunin si Maria bilang iyong asawa. Ang kanyang dinadala sa sinapupunan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jose, sa plano ng Diyos, mayroong kapang papel sa buhay ni Maria at sa buhay ng kanyang anak. Sa katunayan, ikaw ang magbibigay ng pangalan sa bata. Ikaw ang magiging ama. At ang ibibigay mong pangalan, Jesus. Ito ang plano ng Diyos. May plano ka, Jose, pero may plano ang Diyos para sa iyo. Sa plano mo, iiwanan mo na si Maria ng marangal. Sa plano ng Diyos, ikaw ang tatayong asawa ni Maria at ama
ng kanyang magiging anak. Mga kapatid, ano ang plano mo sa buhay? May connection ba ang plano mo sa buhay sa plano ng Diyos na ang pangalan ay Jesus, ang Diyos ay magliligtas? O baka naman ang mga plano natin sa buhay ay puro kapahamakan. Mapapahamak ang sarili, mapapahamak ang kapwa, masisira ang lipunan, masisira ang kalikasan. Yan ang plano ko. Baka kailangan pakinggan naman tulad ni Maria at ni Jose, ano ang plano ng Diyos? Hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa araw-araw na buhay, bago tayo kumilos, tanungin, ito bang plano ko ngayon ay may kaugnayan sa plano ng Diyos? At kung ang plano mo ay parang bumabangga sa plano ng Diyos, ano ang iyong pipiliin? Yung iba, matigas ang ulo. Plano ko na to eh. Walang makakapigil dito kahit na si Jesus. Tumulad tayo kay Maria at Jose. Si Jose, pagkagising niya, anong ginawa? Sabi sa Ebanghelyo, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Nung luminaw sa kanya ang plano ng Diyos, binitawan ni Jose ang kanyang sariling plano at sinunod ang plano ng Diyos. Mga kapatid, ang isang tanong sa atin, kapag plano ba ng Diyos, tayo ay gising na gising at masigasig na sumusunod. O baka kapag ibang plano, doon tayo mas masigasig. Nung bata-bata akong pare, ganito ho, nagmimisa, naghuhumilya ako. Pagkatapos ng Ebanghelyo, upo ang mga tao. Nakita ko yung mga nasa harapan, pumikit. Tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko, wow, makikinig sila. Ang plano nila ay namnamin ang salita ng Diyos. Magnilay. Hindi nakapikit. Ako naman, tuwan-tuwa, diretso, paliwanag. Maya-maya, nakita ko, yung pala ang plano, matulog habang ang salita ng Diyos ay ipinahahayag. Pag salita ng Diyos, plano ng Diyos, sige matulog tayo, huwag gigising. Pero, mamaya-maya, hanggang alas 6, merong discount doon sa ano, naku, nagmamadali, gising na gising. Kapag kumatok ang oportunidad para magnakaw, para mandaya, bakit kayo dami-daming gising na gising? Kapag ang plano ay corruption, hindi natutulog, gusto sumakay. Pag plano ng Diyos, tulog lahat. Nananamlay. Para saan ka gumigising?
Para kaninong plano tayo gumigising? Para kaninong plano tayo masigasig? Yan ang tanong ng Pasko. Si Jesus ba talaga ang ating tinatanggap? Siya ang plano ng Diyos para sa atin. Emmanuel, ang Diyos kapiling natin. Hindi tayo nilalang para makapiling ang limpak-limpak na pera. Hindi tayo nilalang para makapiling ang pagkarami-raming followers. Hindi tayo nilalang para mag-ipon ng mga kung ano-anong bibilhin. Tapos pagkatapos, hindi ko naman pala kailangan. Ang plano ng Diyos ay Emmanuel, God with us. Jesus, God saves. Hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa pang-araw-araw na buhay. O kaya, balik ako dun sa tanong, ano ba ang plano mo? Ano ba ang plano mo sa buhay? At iniisip pa natin ang plano ng Diyos. Gigising ka ba para sa plano ng Diyos? Tatapusin ko po sa isang kwento. Noong ako po ay nasa Pilipinas pa, pumunta po ako sa isang pagdiriwang ng catechetical month. Di ba merong month of catechists? So, pumunta ako. Nandun yung mga katekista, libo-libong katekista. Ako. May sumalubong sa akin na katekistang lalaki. Karamihan ng katekista ay babae. Ito, lalaki, very rare. Pero nandun siya. Nakangiti, kinakamayan ako. Kinamayan ko rin. Tapos, sabi niya, ay, hindi niyo na ako nakikilala, ha? Hindi niyo na ako namumukhaan. Hindi na nga talaga nahalata sa akin na hindi ko na siya naalaala. Sabi ko naman, pasensya na ha, sa libo-libong tao na aking nakakaharap, pasensya na kung hindi ko na natatandaan lahat. Sabi ko, saan ba tayo huling nagkita? Sabi niya, sa ano ho? Sa preso? Sa jail? Nagmisa kayo? Oo, nung nakakulong ako. Sabi niya, doon ho sa preso, nadiskubre ko ang salita ng Diyos. Nadiskubre ko na may plano ang Diyos na iba sa tinakbo ng plano ko. Ngayong nakalaya ako, nangako ako, magpapahayag ako ng salita ng Diyos bilang katekista. Yan. Parang lumabas sa harapan ko ang isang anghel na nagsasabi, saksi ako sa plano ng Diyos. Binitawag ko na ang dati kong plano. Eto na ako. Gising para gawin ang plano